May gagawin tayo. Skyward, 40 inches. Problema nito, may backlight naman siya pero walang display. Yun o. May backlight siya pero wala siyang display. Buksan natin. Ito yung kanyang power supply. Tapos yung mainboard niya ganito naman. At yung gamit na panel ay ganito. Enelux na ito, 40. Okay. So test natin, tingnan natin kung ano problema nito. Kung magagawa pa ba o hindi na. Kasi nagkaroon yung panel issue, ano? Nagbubukas pero walang display. So magsusukat tayo ng supply sa ating panel, sa ating top board. Check natin kung mayroon tayong BGH, BGL, or nagsha-shutdown, nagpo-protect. Okay, so power on ko lang. Okay, nag-on na siya. So check natin BGH dito. Okay. Nag-backlight na siya pero hindi nagkaroon ng BGH, ano? So gagawin natin dito, mag-aabang tayo. Abang tayo ng test probe natin dito, tapos power on natin. Okay. Saksak ko lang ulit. Okay, so nag-abang tayo sa BGH. Tapos testing natin power on. Negative, wala siyang lumalabas na supply. Ngayon resistance tayo ng BGH, BGL niya dito sa pinakadulo. Ito BGL, tapos itong katabi niya BGH. So mataas naman siya. Nasa, tingnan natin ha. So BGH, BGL, ito yung BGH natin. Yung may square BGL yon. Okay. Magalaw. Yan. So nasa 28K, no? 27K. So mataas yan. Hindi short yung ating side ko, or walang leak sa ating source scope, or nagkaroon ng sunog. So gagawin natin, mag-test tayo ng mga SMD cap. Baka SMD cap lang ito problema. So ginawa natin, nag-check tayo lahat ng SMD cap dito. Okay dito. Pero pagdating dito, may na-trace tayo dito. Ay 26 ohms lang siya. Ito. So, ang pagkakaalam ko, ito ay dapat nasa 15 volts ito. So, kung 15 volts yan, dapat mataas yung resistance niyan. Pero ngayon, nasa 26 ohms lang siya. No? Yan. Ito, 26 din yan. Okay, so gagamit tayo short killer. Lalagyan natin ng short killer 3.3. Titingnan natin kung saan iinit dito. Kakapain natin kung saan side ang mainit. Pwedeng dito sa kabila or pwede din dito sa main. So pwede din tayo mag-hang dito. Hang natin yung dalawang ribbon dito na papunta doon sa kabila. Yan. Tapos test tayo ulit. Tingnan natin kung 26 ohms pa rin ito. Yep. Naging okay na, ano? Nawala yung short, ano? Nawala, oh. Oo nga, nawala siya, oh. Okay, ibig sabihin dito sa kabila ang short. Dito sa top board na to ang may problema, no? Hahanapin natin dito. Ito, 27. Itong capacitor, 27 ito.
Yan, 27 ohms. Ito 26K. Ito 8M. Ito sa kabila, ito meron din dito. Ito 27 ohms. Ito M din, K din yan. K dito wala na. Ito yan, 15 din ito, 15 volts din siguro ito. Taas niya ito. Itong isa. Mataas din. Ito. Yan, 27 din ito. So, tatlo dito kung saan dito ang nagkaroon ng problema. Okay, so gagamit tayo short killer. Titingnan natin kung saan dito iinit para hindi na tayo mahirapan maghanap. Okay, so ito gagamit tayo short killer natin 3.1 volt. Tapos i-inject lang natin siya dito. Tapos kakapain lang natin kung saan banda umiinit. Okay, kakapain natin. Okay, parang huli na natin. Dito siya. Ito, okay. Ito. Dito siya. Yan o, musok ano. Yan, tanggal o. Putol siya sa circular natin. So, naputol na siya. Okay na. Normal na yung circuit natin. So, lakas ng short killer natin. No? Naputol na talaga yung kapasitor. Napausok niya kahit pa paano. Ano? So maganda talaga pag may short killer kayo dahil mabilis nyo lang matrace kung saan ang problema. So ito kanina ay 27 ito. Check natin ngayon. So wala na siyang resistance. So 0 tayo. Okay, meron. Pag dito sa kapasitor, wala tayo na reading. Wala, open. Okay. So okay na siya. Bali yun lang talagang naging sira niya, no? Itong isa. Okay, testing natin. Kapit muna natin to, tapos testing natin. Titingnan natin kung gagana na ito. Yan. Kinabit na natin siya. Tester tayo dito. Titingnan natin kung 27 pa rin. So naka-reading na tayo dito ng 4K. 4K, ano? Okay, 4K, 4.4K. So try natin, titingnan natin kung magbubukas ito. Kung magtutuloy ang DC to DC nito. So akala ka talaga natin kanina ay short yung BGL natin sa side cuff. Kasi kadalasan ng sira ng ganitong panel ay sira yung side cuff niya, nasusunog. Power on lang. Okay, nag-on na siya. Check tayo BGH. Ayun, mayroon na siyang BGH. So, check tayo ng BGL natin. 3.3, mayroon na rin. Ano? So, dito ang BGL natin sa dulo. Ito. Okay, mayroon na siyang negative 8. Yun, mayroon na siya. Check natin kung may display. At kung may display to ay swerte natin. Ayun, mayroon na nga siya. Yun, meron na. Ang problema, may mga spot na yung salamin niya. Ayan o. Ay, nagkatas na yung salamin. Matagal na siguro ito na stock. Sayang. Patayin muna natin. Okay. Bunutin muna natin. Relax muna natin yung salamin. Kasi nagkaroon ng spot. Nagkakaroon ng itim. So gagawin natin yan, i-blower muna natin lahat ng kanto ng salamin niya, papainitin muna natin lahat ng kanto para magdikit ulit yung glass niya. Medyo umangat yung glass, siguro matagal siyang nakaka-stock, no? Hindi kagad napagawa. Sayang kung hindi ito magawa. Try na lang natin i-blower yung gilid-gilid nito, yung mga kanto nito. Kung pigilan pa natin yung pagkaroon niya ng mga spot-spot. Try lang natin, pero sayang kung
napagawa siguro ng maaga ito. Sana hindi ito nagkaroon ng ganun yung problema yung salamin niya, yung nagkaroon ng spot. Kadalasan kasi yun sa mga na-stock, yung matagal bago ipagawa, doon nagkakaroon ng mga bilog-bilog ng spot yun. Nagkakatas yung liquid sa loob. Natin ito, titingnan natin kung ma-solve pa natin yung problema sa screen nito kasi nagkaroon ng spot. Ayun, negative na talaga, no? Mayroon na siyang tuldok dito, tapos ito nag-itim ito. Tapos sa taas ganun din, mayroon din siyang tuldok dito. So sayang, ano? No? Okay na sana yung display niya, nagka-picture na siya. Ang problema, nagkaroon ng spot yung mga glass natin. So negative na 'yan. No? Ayun, no? Pumuputok siya, oh. Mayroon ulit dito, oh. Bago ulit 'yan, bagong putok na naman siya. Yan yung problema sa mga LCD na matagal na stock tapos biglang papagawa. Tapos napasukan ng supply. Yan, nagkakaganyan na siya. Okay, sayang.